Mga kapuso, dumating na ba yung bill ninyo sa kuryente? Simula na kasi po ang singilan nung tinatawag ng all-time power rate hike. Kaya ang ilang customer na Meralco nabulaga sa taas ng kanilang dapat bayaran sa kuryente. Ang reklamo ng isang nakausap ng GMA News, tumaas pa rin ang kanyang bayarin kahit bumaba ang kanilang konsumo ng kuryente. Narito ang pagtutok ni Teresa Andrada. Isa si Aling Bing magpantay sa nakatanggap na ng December bill mula sa Meralco. Nakahinga na daw sana siya ng maluwag nang makitang mas mababa ang konsumo niya ngayon ng kuryente kumpara noong Nobyembre. Pero nabigla raw siya sa halagang kailangan niyang bayaran ngayong buwan. Nakakainis po talaga, nakakagigil na gusto ko magreklamo, alam ko naman na wala kaming magagawa. Mahigit 1,000 piso ang itinaas ng babayaran ni Aling Bing kumpara noong Nobyembre. Ang hindi raw niya matanggap kung kailan mas maliit ang kinonsumo niyang kuryente tsaka pa raw lumaki ang kanyang bayarin. 585 kilowatt hours ang kinonsumo niya para sa Disyembre, di hamak na mas mababa sa 592 na kinonsumo noong Nobyembre. Nagbawas pa nga raw siya ng ilang oras ng trabaho sa negosyong patahian para lang lumiit ang konsumo. Ang tanong ko lang, paano, saan nila kinukuha, bakit kami tinataasan ng ganito kalaki? Kabuuang 4 pesos and 15 centavos ang power rate hike kasama na ang buwis at iba pang bayarin na pautay-utay na ipapatupad. Ayon sa Meralco, nakapasok na raw sa matatanggap na Meralco bill ng kanilang customers ang 2 pesos and 41 centavos na generation charge increase ngayong buwan. Walang increase sa Enero dahil sa Pebrero pa ang pangalawang dagdag singil na 1 peso and 21 centavos kada kilowatt hour. Huling dagdag ang 53 centavos na sa Marso ay patutupad. Nauna nang sinabi ng Meralco ang pagtaas ay dahil napilitan silang bumili ng mas mahal na kuryente sa mga power plant dahil sa maintenance shutdown ng Malampaya gas field. Ang 3 planta na gumagamit ng natural gas napilitang gumamit ng mas mahal na panggatong kaya tumaas ang presyo. Mahal rin ang nabiling kuryente ng Meralco sa spot market dahil kakaunting planta lang ang nakapagbenta dahil nakascheduled maintenance at forced shutdown ang marami sa mga ito. Ang Department of Energy, ERC at Philippine Electricity Market Corporation iniimbestigahan na raw ang posibleng sabwatan ng mga plantang sabay-sabay na nag-shutdown. Alamin, beripikahin yung mga kadahilanan at kung totoo nga itong mga kadahilanang ito ang siyang nag-udyak at itong mga plantang ito ay para itong mga plantang ito ay hindi tumakbo. Sabi ng ERC, nakasaad sa Section 45 ng EPIRA o Electric Power Industry Reform Act na ipinagbabawal ang pagmamanipula ng bentahan ng kuryente o mga anti-competitive behaviors. Kung mapapatunayang lumabag, may kapangyarihan ng ERC na patawan ng parusang multa nga abot sa 50 milyong piso at utusan na pagsasauli ng sobrang kinita sa distribution utility. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.